Guilty ang hatol kay dating US President Donald Trump sa kaso ng pamimeke ng dokumento. Siyang kauna-unahang Pangulo ng Amerika na na-convict sa isang krimen. Kumbensido ang 12-member jury sa New York na nameke ng mga business records si Trump para pagtakpan ang pagbabayad niya ng hush money sa isang adult film actress bago ang 2016 elections. Pero muling itinanggi ni Trump ang alegasyon at sinabing rigged o minanipula ang paglilitis. Hanggang 4 na taong pagkakakulong ang parusa sa kanya. Pero ang ilang nahatulan sa kasong ito kadalasang nakakatanggap ng mas maikling sentensya. Di pa rin makukulong si Trump hanggang sa sentencing sa July 11. Pwede pa rin siyang mangampanya at manalo sa US election sa Nobyembre kahit convicted siya. Ayon naman sa kampo ni US President Joe Biden, pinatunayan raw ng naging hatol na no one is above the law. Alam niyo bang nasa Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking coral reef sa mundo? Yan ang Apo Reef sa Mindoro. G tayo dyan sa report ni John Consulta. Sa dami ng yamang dagat, kaliwat kanang mga bahura, ang Apo Reef sa Sablayan Occidental Mindoro, pangalawa sa pinakamalaking coral reef sa buong mundo. Kaya nang maimbita roon ang diver na si Renzo, hindi siya nag-alinlangan. Pumunta ako sa Apo Reef because it's really one of my dream destinations. And yung main reason why I went there talaga is for the marine life, yung biodiversity. Travel destination natin will be Apo Reef Natural Park. Sa islang ito, 4 na araw na malagi si Renzo. Perfect ang ganda ng isla. Pero ang highlight ng tour syempre, ang diving. Malawak na coral garden at iba't ibang uri ng marine life ang bumungad sa unang dive ni Renzo. Kasama sa diving spot ang shipwreck na ito kung saan lumubog ang isang Taiwanese ship. Noon pang 1900s, malilibot rin ang mga bakawan sa isla. Ang ganda ng Apo Reef, mas nag-iba na raw kumpara sa dati. The unfortunate thing or the sad thing talaga is habang tumatagal, habang lumilipas yung panahon, mas kumukonti yung mga marine life na nakikita ng mga tao. So, there is a chance na in the future, hindi na natin makikita yung ganun kayaman na dagat, especially sa Apo Reef. Always respect nature. Pag nag-dive kayo sa dagat, huwag niyong hahawakan yung mga creatures na makikita nyo. I-appreciate nyo lang, tingnan nyo lang. John Consulta, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Congrats sa Batch 2024, inspirasyon ng hatid ng ilang nagsipagtapos, tulad ng isang kinder graduate na hinangaan sa kanyang graduation speech. Ang isang nag-graduate na senior citizen, naging teacher naman ang kanyang anak. Pusuan na yan sa report ni Rafi Tima. Presenting ang mga bida ng graduation ng Batch 2024. Una dyan ang Batang Bibo. Good afternoon, everybody. Matatas sa Ingles at may bagong heartfelt message. My kindergarten school year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. Siya ang 6 na taong gulang na si Maverick Cyrus Pelayo. Marami ang bumilib sa kanya, lalo na't kahit nasa harap ng mga guro't bisita, magaling magsalita kahit walang binabasa. And on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. Bida rin ang mga young at heart dahil hindi lang isa kundi 10 senior citizen ang nagtapos sa elementary at high school sa Coyapo, Nueva Ecija. Laking pasalamat nila sa pagkakataong muling makapag-aral sa ilalim ng alternative learning system. Bukod sa diploma, medalya bilang Model of the Youth Award ang kanilang natanggap. Ito naman ang klase ni Teacher Wilfred Malinog at kasama rito ang kanyang sariling ina, si Nanay Dominga. Proud na nakapagtapos sa junior high school sa ilalim rin ng alternative learning system. Nag-excel pa nga raw ito sa favorite subject niyang math. Kaya proud rin sa nanay ang bunsong anak. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.